feel free to share with them. Brother Mark, ano ba ang ating question for today? Yes, ang ating pag-uusapan ngayon, ang ating question for today is paano mo nasusukat kung tapat at totoo kang namumunga for the Lord? Ayan, usapang tapat at totoo, no? Talagang ayan, katotohanan lang po sa umaga. Yes. Tamang-tama rin dahil tayo ay nasa Radio Veritas, no? At syempre, dahil kami po ang unang nagtanong, kami na ang unang mag-share, no, Brother Mark. Paano mo nasusukat kung tapat at totoo kang namumunga for the Lord? O, di ba? Ano ba ang sharing mo dyan, Brother Mark? Ikaw na agad ang magsimula. Yan, siguro po sa personal ko pong journey, masusukat ko yun sa transformation ng buhay ko. Siguro, ikwento ko lang ng konti para merong context. Kasi looking back po kasi, before ko nakilala ang The Feast, I would say medyo makasarili ako, self-centered, self-righteous, at to be honest, I'm greedy. At kahit pinalaki po akong Katoliko, dumaan ako sa pagiging agnostic. Nagdadasal lang po ako pag may kailangan, umaattend ng mass para lang magmukhang mabait o pumorma, lalo na kapag may nililigawan noon. May panahon pa nga dati na parang sinisisi o hinahamon ko si Lord noong meron akong pinagdadaanan. Pero nagbago po lahat yon nung nakilala ko ang The Feast sa panahon ng buhay ko na I was broken and breaking, emotionally, spiritually, and even financially. Dahil sa pagdala ko ng regular sa feast at sa mga fellowship, nakita ko ang tunay na buhay ng mga tao doon. Kanilang kindness, selflessness, humility, at masigasig na pananampalataya. Hindi yun panlabas lang, kundi tunay na pagmamahal sa Diyos at kapwa. Dahil po doon, na-inspire ako na maging servant din, sumali sa Bible study at umattend ng mga formations at nagdesisyon na mag-aral ng theology at pastoral ministry. At ngayon po, kasama ang asawa ko, nakakapaglingkod kami sa ministry at sa aming parish, mag-facilitate ng pre-K at couples dialogue workshops. Siguro mas naging discerning din ako sa mga desisyon ko sa buhay. Nagiging hobby at mission ko na din na basahin ang Bible at mag-share ng reflections. Pero muli po, simple lang ang sagot ko. Masusukat ang fruitfulness sa pagbabago ng buhay natin. Sabi nga sa gospel today, by their fruits you will know them. Kung dati selfish ako pero ngayon natuto akong magmahal at maglingkod, then that's a fruit. Kung dati tinatakwil ko ang Diyos pero ngayon araw-araw ko siyang hinahanap, then that's a fruit. Pero aminado po ako mga kapanalig, every day is a struggle. May mga araw pa rin na hindi ko namamalayang bumabalik ako sa dating ako. Siguro tayong lahat naman po, di ba? Pero tuloy lang kasi kahit makasalanan ako, naniniwala akong tinatawag pa rin akong maging banal. Amen. Kahit na may pagsubok, may pag-asa tayong dahil ang bawat sinner ay may chance maging saint. So mga kagabay, kung ikaw man ay nasa simula pa lang ng journey mo o baka feeling mo wala ka pang bunga, don't lose hope. Because if God can change someone like me, He can do it for you too. Kayo naman po, paano nyo nasusukat kung tapat kayo at totoo sa inyong paglilingkod at pananalig? Anong bunga ang nakikita ninyo sa buhay nyo na nagpapakita ng inyong faith? Share nyo naman po sa atin. Amen. Ako, maraming salamat sa pagbabahagi mo, no, Brother Mark. Talagang gumalaw ang Panginoon Diyos sa iyo, no? Tama. Amen, yes. Ang ganda ng sabi mo about that, yun nga, we are called to become saints, no? Tayo ay tinatawag para maging banal at syempre, no, ang Panginoon Diyos lamang ang perfect eh. Pero we are asked, no, to live a Christian life following Yes. Jesus at sa ating pamumuhay, 'di ba? Sa isip, sa salita at sa gawa, talagang nandun yung challenge na meron tayong tinatawag na 'di ba? Yung public arena. Nakikita Yes. tayo ng mga tao. Pero tayo rin ba ay nagtatagumpay in our private, no? Space, no? Bago kang i-recognize ng maraming tao in public, kailangan nagwawagi ka rin, no? Pagdating sa ating private life, no? At pag sabing private life, no? Yung buhay natin sa pamilya natin, Yes. iba rin yun, no? Kapag ikaw ay nagkatrabaho, nagnenegosyo, o kaya naman, ayan, ikaw ay nasa online, dapat kung ano yung nakikita rin nila, pareho rin, no? Yung kabutihan mo, pagiging tapat at totoo mo, pagdating sa bahay mo. In fact, kahit nga wala ka mismong kasama, ikaw lang mismo, no? Oo. Katulad po ni Brother Mark, lahat tayo ay may mga struggles, may mga challenges, pero tuloy-tuloy lang. Yun nga ang sabi, no? One step at a time, at alam natin na hindi tayo mag-isa. Kasama natin ang simbahan, no? We are pilgrims of hope, at kasama natin ang Panginoon.